Mayroong isang katotohanan na hindi kailanman inaamin ng mga babae. Isang katotohanan na tahimik na bumabagabag sa kanila ng matagal matapos ang sandali. Ito ang nakakakilabot na pag-alaalang hindi dumarating kapag nasaktan niya ang isang lalaking may masamang ugali, musika. Hindi kapag itinulak niya ang isang mahinang lalaki, kundi kapag nasaktan niya ang isang lalaking tunay na mabuti sa kanya, isang lalaking laging nariyan, isang lalaking nagmalasakit, isang lalaking nakinig, nagprotekta, sumuporta, musika at nagmahal ng walang kondisyon. At ang pinakamalalim na takot na kanyang kinakapitan, ang takot na pumapasok sa kanyang dibdib sa kalagitnaan ng gabi, ay ito. Paano kung musika ang mabuting lalaking aking nasaktan ay tuluyang nawala? Paano kung itinulak ko palayo ang tanging taong tunay na nangahulugan nito? Dahil iba ang katahimikan ng isang mabuting lalaki. Musika iba ang kanyang paglayo. Iba ang kanyang kawalan. Kapag umatras ang isang mabuting lalaki, musika ang mundo sa paligid niya ay hindi nagngangalit. Tumitigil ito. At ang katahimikang iyon ang nagpapangamba sa kanya. Hindi dahil pinaparusahan niya siya, kundi dahil sa wakas ay tumigil na siya sa pagtatangka. Musika, ang isang mabuting lalaki ay hindi nag-a-announce. Kapag naabot na niya ang kanyang limitasyon, hindi niya pinagbantaan ang pag-alis. Hindi siya gumagawa ng madramatikong paglabas. Musika, tumitigil lang siya sa pagbibigay ng mga bahagi ng kanyang sarili na minamaliit niya. Musika, yang mga pag-uusap niya ay nagiging mas maikli. Ang kanyang availability ay lumiliit. Ang kanyang enerhiya ay bumabalik sa kanyang sarili. At ang babaeng minsang akala'y palagi siyang patatawarin, palagi babalik, musika palagi mananatili, ay biglang napagtanto na mali ang kanyang pagkakalkula sa kanyang lakas. Musika. Ang mabubuting lalaki ay hindi umaalis ng may galit. Umaalis sila ng may kaliwanagan. At ang kaliwanagan ay hindi na mababalik. Ang sandaling nagpapanginig sa kanya ng husto ay kapag napagtanto niya. Madalas huli na ang mabubuting lalaki musika ay hindi umiikot. Hindi sila umaalis para atensyon. Hindi sila umuurong para manipulahin. Hindi sila bumabalik musika para subukan ang kanyang katapatan. Ang isang mabuting lalaki ay umaalis dahil sa wakas ay naunawaan niya ang katotohanan. Ang kanyang pag-aibig ay hindi na tinatanggap musika nang may respetong nararapat dito. At iyon ang punto ng walang pagbabalik. Una inisip niya na nasasaktan lang siya, na magpapalamig siya ng ulo at babalik katulad ng mga mahihinang lalaki. Inakala niyang ang kanyang kabaitan ay nangangahulugang kahinaan, na ang kanyang pasensya ay nangangahulugang magtitiis siya musika sa lahat, na ang kanyang puso ay ginagawa siyang predictable. Ngunit pagkatapos ay may nakita siyang hindi niya inaasahan. Isang pagbabago sa kanyang mga mata, musika isang matatag na kalmado sa kanyang tono. Isang bagong direksyon sa kanyang enerhiya, na pagtanto niya na hindi siya emosyonal na nababagabag, tapos na siya emosyonal. Ang mabubuting lalaki ay hindi madalas umaalis musika dahil hindi sila magaan magmahal, malalim silang mamuhunan, sincero silang magsumikap, nagbibigay sila ng mas maraming pagkakataon kaysa sa karapat-dapat sa karamihan. Ngunit kapag ang kanilang kaluluwa ay umabot na sa limitasyon nito, kapag ang kanilang espiritu ay sa wakas ay nagsabing tama na, ang kanilang paglabas ay permanente. Maaari siyang magpadala ng mensahe, subukan ng tubig. Maaari niyang subukang hilahin siya pabalik sa mga dating pattern. Musika ngunit ang lalaking minsang kilala niya ay hindi na tumutugon ng pareho. Ang kanyang musika init ay lumamig. Nawala ang kanyang pagkakabit. Nawala ang kanyang pagiging available. Doon tumama musika sa kanya. Hindi siya galit. Tapos na siya. At ang pag-realize na iyon ay may bigat na hindi niya maalis dahil hindi lang niya musika nawala ang isang lalaki. Nawalan siya ng isang lalaking gagawin ang lahat para sa kanya. Musika at ang ganong pagkawala ay isang sakit na nararamdaman niya ng matagal matapos ang sandali. Ang higit na kinakatakutan niya kaysa sa pagkawala sa kanya ay ang pagkawala ng lahat musika na kasama niya. Dahil ang isang mabuting lalaki ay hindi lang nagbibigay ng pag-ibig, nagbibigay siya ng kabutihan, nagbibigay siya ng katapatan. Musika nagbibigay siya ng pasensya. Nagbibigay siya ng emosyonal na kaligtasan na hindi mabibili ng pera at musika. Hindi mapapalitan ng hitsura. Nagbibigay siya ng pakiramdam ng tahanan. Pakiramdam ng kalmado. Musika pakiramdam ng tunay na pag-aalaga. Kapag nawalan siya ng isang mabuting lalaki, hindi lang siya nawalan ng kasosyo. Musika nawalan siya ng santuwaryo. At ang pagkawalang iyon ay dumadagundong ng pauntul-untul. Napansin niya ito sa unang pagkakataong may magkamali sa kanyang buhay. Musika.
At hindi na siya ang taong maaari niyang tawagan. Napansin niya ito kapag may ibang nagbibigay sa kanya ng atensyon, ngunit ang koneksyon ay mababaw, pilit o transaksyonal. Musika. Napansin niya ito kapag nakilala niya ang mga lalaking malamig. Hindi pare-pareho, makasarili o walang malay. Sa musika, mga lalaking ginagawa ang pinakamababa, habang siya ay minsang nagbigay ng ganap na pinakamahusay sa kanyang sarili ng hindi hinihingi. Ang kabutihan ay isang bihirang pera sa mundong ito at napagtanto lang niya ang halaga nito kapag nawala na. Naaalala niya ang paraan ng kanyang pakikinig, ang paraan ng kanyang pagpapalakas ng loob sa kanya kapag nagdududa musika sa kanyang sarili, ang paraan ng kanyang pagpapatawa sa kanya sa mga araw na siya ay nasasaktan, ang paraan ng kanyang pagdala ng katatagan sa mga sandali ng kaguluhan. Naaalala niya kung gaano kadaling magbukas sa kanya. Musika, gaano ka-Diyos ang pakiramdam na magtiwala sa kanya, gaano siya ligtas sa kanyang presensya, at bigla niyang naintindihan kung gaano siya kalaki ang nawala. Hindi lang siya nawalan ng isang mabuting lalaki, nawalan siya ng access sa kabutihan mismo, musika. Ang mismong kabutihan na minsang pinaniniwalaan niyang laging nariyan, at ang pag-realize na yon ay hindi kumukupas. Nananatili ito, sumasakit, bumabagabag. Dahil sa kaibuturan, musika, alam niya na maaaring mapalitan ng ibang lalaki ang kanyang titulo, ngunit walang papalit sa kanyang puso. Ang pinakakinatatakutan ng mga babae, matapos masaktan musika ang isang mabuting lalaki, ay hindi ang kanyang galit. Ito ay ang kanyang katahimikan. Dahil ang katahimikan ng isang mabuting lalaki ay hindi kailanman musika, passive-aggressive, hindi kailanman mapanlinlang, hindi kailanman isang laro. Ito ay pangwakas. Nangangahulugan ito na wala na siyang maiibigay, wala nang musika dapat ipaglaban, wala nang dapat ipaliwanag, at yun ang nakakatakot sa kanya sa isang parang hindi kailanman magagawa ng pagsigaw. Ang isang lalaking sumisigaw ay emosyonal na kasangkot pa rin. Ang isang lalaking nakikipagtalo ay sinusubukan pa ring maunawaan. Ang isang lalaking nagpapaliwanag sa kanyang sarili ay gusto pa ring ayusin. Ngunit ang isang lalaking tumatahimik, musika, isang lalaking tumitigil sa pagtugon. Isang lalaking umuurong sa kanyang sarili ng may kalmado at kaliwanagan, iyon ay isang lalaking tumanggap sa kinalabasan. Iyon ay isang lalaking ang puso ay sarado. Musika sa sarili nito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagrespeto sa sarili. At iyon, musika, ang katahimikan na pinakakinatatakutan niya dahil alam niyang siya ang dahilan nito. Ang katahimikang ito ay mabigat. Ito ay totoo. Ito ay hindi na mababalik. Musika. Ito ang uri na walang kasamang countdown, walang mga babala. Musika, walang kasamang pag-usapan natin mamaya. Ito ay katahimikan na pumapasok sa kanyang mundo tulad ng isang anino, mahinay, musika madilim, at hindi matatakwil. Mas madalas siyang tumingin sa kanyang telepono. Musika, inuulit-ulit niya ang mga pag-uusap sa